good morning everyone. Update ko kayo sa ating weather for today. Ayan ang ating mata ay nakatingin sa atin. Update ko kayo sa labas. Tingnan natin. Kasi ano siya, wala namang ulan. Ano siya, medyo makulimlim pero as in, wala talagang ulan. Ayan. Ganyan ang weather natin ngayon. Peaceful. Very peaceful ang ating umaga. Ayan. Kagabi siguro medyo lumakas pero di ko na napansin. Ayan. Doon na side ay maulan. Doon na side. Tapos dito naman is parang ano siya, medyo maliwanag dito na side. Tapos doon medyo maliwanag din. Pero paano siya? Pabigla-bigla yung ulan. Pabigla-bigla yung ulan kagabi. So, ayan. Ayan ang ating update for today. Medyo mahangin-hangin siya, pero hindi talaga as in malakas. Ayan. Dito naman sa baba is wala naman siya. Noon masyadong ano siya. Noon mas madumi noon. Kasi maraming mga dahon-dahon ngayon wala. Isang dahon lang. Tas ako andito. Nakaka-bored yung buhay natin ngayon. Ay, ayan. Tapos ako maglinis dito na lang sa labas. Hindi ko pwedeng linisin. Baka mamaya ano na naman. Uulan. Bukas ko na siya lilinisin o mamayang hapon. Antayin natin. Kasi, doon umulan na siya, oh. Umuulan na pala doon. Doon na side, umuulan na. Ayan, tsaka dyan. Maulan na din. Ayan, pumatak na naman ang ulan. Ano siya, pawala-wala yung ulan. Ayan, umulan na. Pumatak na yung ulan. Ayan. Ganito yung ulan kanina eh. Bigla-bigla na lang siyang uulan. Tas nagliliwanag na naman siya. Tas uulan. Parang dala lang siya ng ano ba? Dala lang siya ng hangin. Ayan. Pasok tayo sa loob kasi ano. Mainit sa loob kasi sarado ko lahat ang mga ano. Sinarado ko yung mga pintuan. Mga bintana. Nilak ko siya ba? Ayan. May mata tayo dyan sa taas. Hayaan na natin. Tapos dito tayo sa ano. Tapos na ako maglinis dyan sa ano. Tapos na ako maglinis doon sa patangitim tong ano ko. Sa kusina. Tapos ako maglinis. Dito na lang tayo sa ano ko. Wala na akong spray ko. Madali ko lang maubos ang ganitong spray ko. Ayan, dito tayo sa room. Sa room na hinigaan namin. Nagmap na rin ako dito. Kaso lang yung bintana is di ko na nalinis ngayon. Ayan. Dito kami natutulog. Yung mga alaga ko. So, i-open natin. Itong napakalaking bear ng ano ko, ng amin. Kasi sa ano, Sunday, darating na sila dito. So, kailangan natin maglinis-linis. Ewan ko lang bukas, baka darating din yung lola. Hindi ko alam kung kailan darating. Tapos hindi pala ako pwedeng lumabas ngayon kasi may order na darating. May order yung amo ko na, anong tawag doon, mga mooncake ata yun, in-order niya. Ngayon daw darating. So, i-receive ko siya. Hindi ko alam kung anong time. Sabi ng amo ko, mamaya daw, ngayon daw. So, aantayin ko. Hindi ako makalabas. Tapos, hindi naman talaga pwedeng lumabas ngayon kasi nga, signal number 8, sabi nila. So, ayan. Ito, mabango siya, si ano, nakalimutan ko, si Berry. Bango. Mabango siya. Si strawberry flavor. Nasa ano daw to siya eh. Nakalimutan kong pangalan nito. Sa Sesame Streets. Na ano, na cartons. Ayan. Nag-aanuhan na naman kami ng anak ko. Kasi hindi niya naintindihan. Sabi ko sa kanya, Be,
Sabi ng tita mo, kukunin daw nila yung, may tinitignan ako doon sa bundok ba, parang nag-ano siya. Akala ko nag-landslide, hindi pala, hangin lang. Ayun. Mayroong yung tita niya, nag-message sa akin kahapon, asawa ng kapatid ko, sabi niya, ate, yung TV mo at saka ref, pwede ba naming anuhin? Parang kukunin nila ba? Yung magbibigay sila ng pera, parang prenda, ano tawag doon sa Tagalog? Basta prenda yan sa amin. Magbibigay sila ng pera, tas pagkukunin ko na, tutubusin ko na, mga ganyan. Ganyan na term. Yun ang pagkasabi nila. Ngayon, sinabi ko sa anak ko, sabi ko, be, sabi ng tita mo, daw yung TV at saka ref, kukunin daw nila. Pero hindi ko, parang nagpaalam ba ako na kasi hindi naman nila inaalagaan sa bahay. Walang naglilinis, mga ganyan, wala nang tumitingin, mga ganyan ba. Ang gusto ko lang sana is, parang ko sa kanya na, okay lang na nasa bahay ang mga gamit. Basta alagaan naman nila ba. Ngayon, nagalit, parang ayaw, nagalit siya bigla. Sabi niya, lahat na lang ng bagay, mga kagamitan sa bahay, kukunin nila, ganyan. Ibibigay mo, sabi niya, ganyan. Parang ganyan ang term niya ba, na galit siya. Ngayon ako naman, iba yung point ko. Ang sabi ko is, kung hindi nila aalagaan, so, pwede kong sa kanila, ibigay mo na para maalagaan naman yung gamit, para hindi hindi masira. Parang nainis ako. Parang nainis ako sa anak ko. Sabi ko, hindi naman sana magkakaganyan kung nakikita ko naman na yung mga gamit na binili ko is inaalagaan, di ba? Sabi ng ng bilas ko, sabi niya, tinignan ko kahapon yung ref, ang laman is tubig lang, tas ang dumi. Tas yung nakita ko din yung washing nila, bago pa yung washing nila, pero ang dumi as in parang ilang taon na. Sabi ko, hindi naman magkakaganyan yung mga yung mga tao sa paligid natin. Kung nakikita nilang inaalagaan, di ba? Sino namang may gusto niya na ibigay mo na lang yung gamit mo na Kasi binili mo nga yun para magagamit, di ba? Hindi kami nagkaintindihan dalawa. Ang sa isip niya siguro, lahat na lang ng ng mga gamit sa bahay ay gusto kong ibigay kasi ang ko noon, yung washing machine na nainis talaga ako na as in, sobrang inis ko talaga nung nakita ko yung yung washing machine na ang mahal-mahal pa ng bili ko noon. Tas parang lang ba, parang wala lang sa kanila na hindi nila ilaalagaan. Yung parang ang dumi as in, grabe talaga yung dumi ng ng washing machine. Sabi ko, alagaan nyo naman kasi hindi nyo alam ang hirap ko nung binili ko ang bagay na yan. Sabi ko, okay lang sana pag 5,000 ang bili natin dyan or kahit gaano kamura yung bagay, kung aalagaan mo, is magtatagal talaga. Iyon is 30,000, parang ganyan ang worth ng kasi ang kapatid ko ang bumili nun. Sabi niya sa akin is, nakita ko is 30,000. Tas, ayun, nainis ako na nakita ko yun. Na sobrang dumi as in talaga na, wala silang pakialam ba, parang wala lang sa kanila na parang, siguro sa isip nila is parang pinupulot ko lang yung pera na pambili sa ganun. Pag nasira, okay lang kasi bibili ulit ng bago. Sabi ko, hindi ko talaga naranasan na yung mga binili kong gamit is naabutan ko pa talaga na nung umuwi ako. Kahit nung andun pa ako sa Kuwait, yung mesa nila, yung dining table nila, puno ng chop-chop yung mga yung mesa. Ginawang tadtaran. Basta, tas may inaakyatan ng mga bata. Yun, parang, walang pakialam sa, sa value ng pagkabili mo. Paano mo nabili, paano ka kumita ng pera para bilhin ang mga gamit na yun para sa kanila. Yung wala bang pakialam. Tas yung ref, na buta ay, ano tawag doon? Yung stock na, yung parang nasa ibaba, pinakaibaba niya na lalagyan ng mga storage ng mga gulay, mga ganyan.
wala na kasi na ano, nahulugan ng, kasi nagtitinda yung nanay ko noon, nahulugan siya ng bote, so nabiyak, tinapon. Wala pa kialam talaga, tas yung mga gilid-gilid is marami ng mga ano, maraming taya, kalawang, mga ganyan. Tas yung ano, yung divider na binili ko para sa kanila din is butas-butas na yung mga ano, mga pintuan sa baba. Wala na talagang saktong ano ba. Tas walang linis, sabi ko. Ay, naku na lang. Ano kayang gagawin ko sa mga anak ko na ano? Wala silang pakialam talaga. Although yung mga anak ko is ano naman, yung panganay ko is 18 years old na. So pwede na yung maglinis-linis, 'di ba? Wala talaga siyang paki-paki sa mga ano, sa mga gamit ba. Hindi pa niya na realize kung gaano kahirap kumita ng pera, gaano alagaan yung mga gamit na gustong-gusto mong ibigay sa kanila para maging ano naman yung pamumuhay nila. Kasi ako bumili ako ng ref para sa ano nila. Kunyari nag-aaral sila yung nanay ko. Ayokong always na lang pag magpadala ako is nauubos yung pera ba. Gusto ko na mag-stock siya ng mga, kasi yung mga anak ko is gustong-gusto yung kakain sila ng mga ready to eat na food. Yung kunyari mga hotdog kung minsan, mga ganyan, mga tosino, mga ganyan. Gusto kong bumili siya, tas i-stock niya ba para hindi siya nauubos. Mga itlog. Para din naman sa kanila. Ngayon, hindi nga inaalagaan. Sabi ko, hindi ko naman masisisi yung mga tao sa paligid na kukunin yung mga gamit para naman hindi masayang, 'di ba? Ako naman is okay lang sa akin para ano, para nga maano siya, ma-preserve yung mga gamit ko or mapakinabangan ng iba ba. Kasi sa bahay talaga mabubulok as in talaga. Kasi wala talaga silang pakialam. Yun, galit na galit siya. Sabi niya, lahat na lang, ibigay mo. Tas reklamo ka na na wala ka ng gamit. Kasi ang gusto ko, ang ibig kong sabihin naman sa ano ko, is gusto ko sila ang mag-alaga ba? Sila yung mag-care sa mga ano, sa mga gamit na binili ko para sa kanila. Wala talagang mga concern na yung mga anak ko. Wala. As in. Sabi ko, mga bata pa talaga, hindi pa talaga nila alam yung ano nila, anong worth ng mga gamit na binili mo sa kanila. Hindi pa nila na ano ba, na-appreciate. Kasi hindi pa nila alam paano kumita ng pera, paano basta yun. Sabi ko, ako talaga ang mag-adjust para sa mga anak ko. Para sa anak ko na ako na lang mag-iintindi. Sige, sabi ko ganyan. Bahala na kayo dyan. Wala na tayong magawa. Mabulok na ang mabulok. Hindi mo talaga siya mapaano. Hindi mo pa talaga siya maasahan sa mga ganyan-ganyan na bagay. Ayun. Parang nabibingi ako Ayan, nabibingi ako sa sa AirPods. Dito sa kabila. So, ayan na. Tas yun. Ang dami kong problema ngayon. Dami kong bayarin ngayon. Tapos na naman yung problema namin sa sa asawa ko na ilibing na kahapon. So, ayun. Okay na. At ang poproblemahin ko na lang is paano ako makabayad ng mga utang ko. Pero for sure mababayaran natin 'yan. Pagdating ng panahon. Kaya nga nagpatong-patong yung mga anak ko. Bayarin sa school, bayarin sa mga uniform ng anak ko sa college, 'yan. Parang ako ba, na-pressure ako ngayon na natapos na yung problema. Tas yun pa yung about sa mga gamit ko doon sa bahay. Tas nag-report pa na yung mga mga collection ko noon. Mahilig kasi ako sa mga stuffed toys na na binili ko nung nasa Kuwait pa ako. So, pinabili ko yung nanay ko. Yung nanay ko naman is ayaw niyang palaruan sa mga sa mga anak ko. Sabi ko, binili ko nga yan para sa mga anak ko. Ngayon, tinago niya. Tapos nakita na naman ng ng bayaw ko. Andun daw sa kanilang bahay. Sabi ng anak ko, nag-report yung anak kong panganay. Sabi ko naman sa isip-isip ko, wala tayong magawa kasi wala namang nag-aalaga doon sa bahay. Kinuha lang nila yung
Basta lahat ng mga gamit na nasa bahay na mapakinabangan nila, kinukuha nila. Tas sila ang nagtatago. Sa akin naman is walang problema naman yun as long as na inaalagaan naman nila. Okay lang naman sa akin. Kasi pag doon sa bahay talaga is patapon talaga lahat. Kasi nga, even do mga gamit ng mga anak ko is hindi nila naaalagaan talaga. Ano lang sila, yung okay, bahala ka malanta ka dyan na damit ka, bahala wala akong suotin, mga ganyan. Ayan talaga ang pinakamahirap na na part sa bilang nanay na wala ka doon para alagaan sila. As in, yun ang pinakamahirap. Yung wala kang maaasahan sa sa kanila. Hindi marunong yung gagawa ba ng paraan na para maging maging komportable sila sa nila. Sabi ko wala talaga kayo pag hindi talaga kayo nagsikap na matutong maglaba, maglinis ng bahay, wala talaga kayo. Ngayon pipilitin mo pang maligo, Sabi ko ang sakit na ng ulo ko sa inyo. As in yung nasanay ba sila na yung nanay mo ang ayun. Yun na nga ang naging problema natin, no? Yung sobrang natin sa kanila, yung sobrang comfort natin sa kanila hanggang sa paglaki nila is na nila ba, na-adapt nila yung andyan si nanay, taga-sunod ng mga nila, mga dapat linisin, mga labahin, mga ganyan-ganyan. Hindi nakakain kasi walang nag-aano sa kanila, walang nagsiserve ng pagkain, ayan. Pupunta na ng school, walang kain, walang laman ang tiyan, kasi may pera naman pambili ng pagkain. Ganyan ang mga anak ko ngayon, as in. Wala silang wala silang natutunan. Hindi sila nasanay na magtrabaho sa sa sarili nilang paa. Kasi nung buhay pa si mamang ko is talaga sila. Yung siniserban sila. Ayan, nakalagay na yung rice sa nila, sa plato. Tapos susubo na lang, may kutsara na, may tinidor na sa may tubig na sa Parang ako din noon sa asawa ko na kakain ng asawa ko, may tubig na sa mesa, may yun, basta ang pinggan niya, may may pagkain. Tapos yung vitamins niya, andyan na, yung toothbrush niya, may toothpaste na. Parang ako din ba? Parang hindi pala maganda. Hindi maganda pag natin yung mga bata na tinuturuan natin yung mga bata na yung tinuturuan natin ng hindi magtrabaho sa sarili nila. Hindi sila magsisikap ba? Yung mag-aantay na lang sila na ibibigay ni mama yung mga ko, yung mga pagkain ko, ni nanay, ilalagay lang ni nanay sa mesa, kakain na lang ako. Pag ayaw nila ng ulam, hindi sila kakain kasi ayaw nila. Mga ganyan na bagay. So, sabi ko, hindi pala pwedeng yung mga bata, anong tawag doon? Yung ibigay lahat ng gusto nila ba? Spoiled. Ayan. Kailangan talaga na sila. I-nurture mo talaga sa mga gawaing bahay. Ngayon malalaki na yung mga anak ko. So yun, nag-aaway sila about sa trabaho. Ako kanina. Ako naghugas kanina. Ako ang nagluto ng rice. Ako ang mga ganyan na mga away na magkapatid. Sabi ko noon, kasi yung mga kapatid ko is 7 kaming magkakapatid. Ako yung panganay sa pangalawa. Tapos yung panganay namin is wala yun. Not counted kasi ako lang din naman ang nagtatrabaho. Kasi pag hindi ako nagtatrabaho is sipa ang labas ko. Sipa ang labas ko pag inutusan mo ang kapatid mo, ang panganay mong kapatid. Ayan. Hindi din kami magkasundo ng panganay na kapatid ko noon. Ayun. So, ako ang nagtatrabaho lahat-lahat, no? Ako nagluluto ng rice, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, nagwawalis sa paligid, kapaligiran lahat sa akin yan, nagdidilig ng mga halaman. Pero wala akong mayroong time na ako, parang
yung kami lang, iniwan kami ng nanay ko noon kasi umalis siya. Iniwan sa akin yung dalawang kapatid ko na lalaki. Na, mga bata pa kami noon. So parang parang ako ang nagiging nanay nila. So parang napagod ako ba? Napagod ako sa sa trabaho ko na naglalaba ako. Taso yung pagdating ko sa bahay, wala pang hugas yung mga pinggan, wala pang sinaing, walang kahoy. Magluluto ka, walang kahoy. Ang nila is, sila ang tagakuha ng kahoy, ako tagaluto. So hindi sila parang hindi sila tumutulong sa akin ba. Pero nung kalauna na is ako na talaga lahat-lahat na. Ako na magluluto. Basta lahat ng gawaing bahay, ako na lahat-lahat mag-iigib ng tubig. As in, roll. Pero wala akong reklamo. Masaya pa nga ako kasi nakikita ko yung bahay namin na malinis, yung mga damit, nakatupi lahat, with pa yan siya, ina-arrange ko. Parang taong bahay na ako ba? At the age of 11 siguro ganyan, alam ko na ang mga gawaing bahay. Hanggang sa nagdalaga ako hanggang sa mga na nga, yun. Kasi umalis na ako, 18, umalis na ako sa bahay, nagtrabaho na ako. Para makatulong sa sa nanay at tatay ko. So ayun. Sabi ko hindi naman ako ganyan noon na ako ang ako ang nagsaing, ako ang naghugas ng pinggan, mga ganyan na bagay. Ngayon talaga sa mga anak ko is as in talaga nakakasakit ng ulo. Magme-message yung isa, "Mama, pagalitan mo si si anak kong lalaki kasi hindi tumutulong dito sa sa mga gawaing bahay." Tapos yung pangalawa na yung yung pangalawa ko ng mga anak magme-message, "Mama, pagalitan mo si ate kasi umaga pa lang umaalis na ng bahay, walang ganyan." Tapos si bunso ang kawawa kasi siya yung naging siya ba? Siya yung naging same sa akin na siya ang gagawa ng lahat ng gawain ng bahay. So kawawa. Kawawa ang isa sa kanila pag pag masipag ka, tas madali kang mautusan, ikaw talaga, tas wala kang power na sa kanila, wala kang lakas ba na, ay ikaw dyan, bahala ka dyan, mga ganyan. So siya na lang, sabi ko, intindihin mo na lang si ate at si kuya mo, mga ganyan, napagsabihan ko yung bunso ko. Pero yung dalawa talaga as in, pero minsan din talaga, yung bunso ko is 11 pa din siya. So, meron din siyang times na nagrereklamo siya. Sabi niya, pagod na ako sa mga ganyan. Ayan. Sabi ko, kung nagtulungan sana sila, di magaan ang trabaho, di ba? Ayan. Ganyan talaga ang buhay ng magkapatid. May talaga. Sabi ko, kayong tatlo ang magtulungan kasi wala na talagang iba. Wala na kayong nanay dyan. Wala na si kayo na lang talaga. Pero hindi talaga as in, hindi mo sila talaga na on the spot na sabihin mo, okay, ganyan ang gagawin mo, ikaw, ganyan, wala. Kasi wala ka sa tabi nila. Paano nila gagawin yun? Wala ka. Hindi sila natatakot. Kasi, okay. Ayaw mo kaming kausapin, okay. Okay lang sa kanila. So, ikaw talaga nanay, mag-a-adjust sa kanila. Ganyan kahirap ang maging nanay sa, sa malayo. Kaya, ewan ko na lang, good luck to me na lang as a parent, single nanay. Ngayon, wala na yung tatay nila. Wala naman talaga akong katulong na as in na tatay figure nila. Wala. Hindi naman lumaki yung mga anak ko sa tatay nila. Ako lang naman, yung nanay at saka tatay ko lang naman talaga yung yung hands-on talaga para sa mga anak ko. So ngayon na wala na yung nanay nila, wala na din akong magawa. Ewan ko paano ko ito gagawin, paano ko itataguyod yung mga anak ko na andito ako sa malayo, tas sila sa sa Pinas. Ayan. Hope makakaya ko to. Sabi ko sa financial, okay ako, kaya ko. Pero yung mga yung times na kailangan nila tayo, wala ako doon. Yung alaga ko is nagngangaw-ngaw na naman siya dito. Ayan. Bigay natin. Parang nagutom na naman ako. As in. Nagutom ako bigla. Ayan. Dito tayo. Nalubat na pala ako.
Ayan, kakain tayo maya-maya. Ayan, see you again mamaya. And then, ayan. Nag-iingay na yung alaga ko. Don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ayan. Thank you pala sa aking 28 subscribers on the go. Ayan. Yung sa akin lang naman is ma-voice out ko yung ano ko. Mga everyday, natin, mga hinaing sa buhay. Yun lang naman talaga ang para wala tayong mapagsabihan na mga friends natin. So, dito tayo sa sa camera natin magyaw-yaw, o diba? At least ma-lessen yung ating bigat ng bigat ng ating puso at isipan, i-release natin. Baka may ibang nakaka-relate din sa atin na mga mother, single mother dyan. Ayan. Go lang tayo. Kayanin natin to. Tas prayer lagi. Ayan. Huwag tayong panghinaan ng loob. Go lang tayo. Walang atrasan to. Ayan. In the future, iisipin natin na yung nakaraan natin kung sana tayo ngayon. Tas yun, walang atrasan sa buhay. Ayan. Go and go with the flow tayo. Ayan. See you again on my next video. Ayan. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye for now.